Ska. Isang lalaking nakatayo ang nagtanong, bayad sa stall para sa buwan. Natakot ang maliit na batang babae. Nakakolekta na siya sa simula ng buwan, ngunit ngayon nasa gitna na, bakit nila gustong mangolekta muli? Sinabi niya na nangungolekta sila ng 3 beses sa isang buwan. Noon, kinaawaan niya si Troy na pumapasok sa paaralan, kaya binawasan niya ang presyo. Ngunit dahil wala siyang silbi, tumigil na siya sa pagkaawa. Wala nang sapat na pera si Alia, kaya hiniling niya sa kanila na ipagpaliban ito sa ilang araw. Tila interesado sila sa kanyang katawan at hindi sa pera. Ang matandang lalaki sa tabi niya ay tumayo sa pagkabalisa. Kung wala kang pera, ipapahiram ko muna sa'yo. Agad siyang sinipa ng lalaki. Kahit na hindi sang-ayon ang mga tao sa paligid, sila ay ang tanyag na ni Gaugang, kaya walang nangahas na kumilos. Narinig nila na sinusuportahan sila ng number 1 gang sa kanluran, ang Hyena Gang, kaya walang nangahas na labanan sila. Muli siyang lumingon kay Alia, inaanyayahan siya na sumama sa kanya para kumain at magbihis ng maganda at hindi na magbebenta ng mga barbecue skewer. Siyempre hindi sumang-ayon si Alia, ngunit hindi siya binigyan ng pagpipilian. Bigla, isang skewer ang lumipad mula sa kung saan at tumagos sa kanyang palad. Troy, mukhang nakarating ako sa tamang oras. Ang pagbili ng ilang skewer ay hindi sayang. Habang siya ay sumisigaw sa sakit, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hilahin ang skewer, ngunit ang skewer ay napakalalim at ang paghila nito ay magiging kasing sakit. Nakita siya ng lahat na nagiging malakas, kaya bumulong-bulungan sila. Noon ay hindi niya kayang buhatin ang isang bariles ng tubig. Agad siyang tinawag ni Alia, ngunit binago ni Troy ang paksa, sinasabi na hindi niya kailangang magpasalamat sa kanya. Ang mga ito ay nangahas na bulihin ang kanyang kapatid, kaya kailangan niyang bigyan sila ng isang leksyon. Gayunpaman, walang balak si Alia na magpasalamat sa kanya. Tumakbo siya para suriin siya mula ulo hanggang paa. Hindi sayang na ibinenta niya ang mga barbecue skewer para bayaran ang kanyang matrikula para makapag-aral siya. Nagbuntong hininga si Troy. Ang katotohanan ay hindi pa siya isang martial artist. Hindi isang martial artist pero nagtatago, wika ng pinuno ng Nigaw. Pagkatapos ng kalahating oras ng pakikipagbuno, nakuha rin niya ang skewer. Ngayon, kailangan niyang turuan ng leksyon ang kanyang mga kapatid. Pinrotektahan siya ni Alia, hinihiling na tumakas siya. Inutusan niya ang 2 matataas at malalakas na tauhan na harangan ang daanan. Hindi ba magaling ka? Hintayin mong tusukin kita ng ilang butas at tingnan kung kaya mo pa ring itago, banta niya habang naglalabas ng isang punyal. Hinarang siya ni Alia, kung gusto nilang sumama sa kanya, kailangan muna nilang patawarin si Troy. Hindi siya pumayag, mayroon pa siyang mas masahol na paraan para ipanood kay Troy ang kanilang pagkakamansa sa kanya at pagkatapos ay panonoodin siyang patay. Ibinagsak ni Troy sa malayo ang taong lumabag sa kanya sa isang suntok na 8 metro. Nangahas siyang gumawa ng mga bagay sa kanyang kapatid. Ginagawa na niya ang mga bagay sa kanya. Nagulat si Alia. Hindi pa martial artist si Troy, ngunit bakit siya napakalakas? Wala na siyang kaunti pa. Hinaplos niya ang ulo ni Alia para sa paghihirap na tiniis niya. Simula ngayon, poprotektahan niya siya. Nangahas kang suntukin ang magandang mukha ko. Sumugod. Agad na tumayo ang 2 sa harap niya, nagpapakita ng kanilang mga kalamnan na binuo sa pag-ehersisyo ng ilang taon. Ngumisi si Troy. Sa isang galaw, pinabagsak niya silang 2, inaalis ang kanilang ugali na ipakita ang kanilang mga kalamnan. Binali ni Troy ang kanyang mga daliri ng paulit-ulit. Sunod na papasok ang bulaklak na batang lalaki na ito sa timbangan. Bagamat may pasa na ang kanyang mukha, napakalakas pa rin niya. Huwag kang maging mayabang. Mayroon akong number 1 gang sa kanluran, ang Hyena Gang, bilang suporta. Kung nangahas kang suntukin ako, hindi ka patatawarin ni Kevin. Hinawakan ni Alia ang kanyang kamay, ayaw niyang hawakan niya ang Hyena Gang. Sumang-ayon din sa kanya ang mga dumaraan. Ang mga karaniwang tao tulad nila ay hindi maaaring hawakan ang mga yon. Narinig din nila na mayroon silang daan-daang mga hyena na nagbabantay sa bahay. Walang sinabi si Troy. Nagtanong lamang siya sa kanya, si Kevin ba ang iyong boss? Nga. Ngayon, nagsisisi ka na ba? Huli na, nakangiting wika niya, tinuturo ang kanyang mukha. Suntukin mo ako, hindi pwede. Kung gayon tatawagin ko ang aking mga kasama. Sa sandaling ito, tumakbo si Kevin na may dalang isang tumpok ng mga bagay.
Boss Troy, binilhan kita ng pinakamasasarap na pagkain sa lansangan na ito. Ang kanyang pampalubag loob at pagsunod ay mukhang isang ama na nagbabalik ng pagkain sa kanyang dalawang anak. Napagtanto ng nakapulang damit si Kevin, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Gulat din ang lahat. May peklat sa kanyang mukha at tinatanaw ang buhay sa pamamagitan ng isang mata. Siya talaga si Kevin, ngunit bakit? Siya may mukha ng pagsuyo sa harap ni Troy. Sa sandaling ito, nakita ni Kevin ang sitwasyon na amoy pulbura, agad na nagtanong kay Troy. Agad siyang sumagot na may bumubuli sa kanyang kapatid kaya naghahanda siyang umalis sa kanya. Ano? May nangahas na bulihin ang kapatid ng boss. Hayaan mo akong manghimasok. Pagsisisihan niya kung bakit siya lumitaw sa mundong ito. Iginulong ni Kevin ang kanyang manggas, agresibo na naghahanda sa kanyang atake. Oh! Ngunit sinabi ng demonyong iyon na sinusuportahan siya ng boss, wika muli ni Troy. Nagulat ang mga salitang ito kay Kevin, pinagpapawisan sa lahat ng dako. Tumakbo siya na humihingi ng tawad sa kanya. Boss, maniwala ka sa akin. Sa sandaling ito, lumabas ang lalaking nakapulang damit at ipinakilala ang kanyang sarili. Siya si Kevin Nirgao. Noong nakaraang taglamig, binigyan pa niya si Kevin ng isang balahibong kurbata. Pagkatapos ay lumuhod siya sa kanyang paanan, umiiyak at nagmamakaawa. Lagi siyang nakatuon sa pagtulong kay Kevin na pamahalaan ang lansangan sa mga nakalipas na taon. Bagamat walang ambag, ginawa niya ang kanyang bahagi. Nagmamakaawa siya na bigyan siya ng isang pagkakataon. Sa kanyang puso, pinaplano niya ang isang plano. Hindi niya inaasahan na kilala si Kevin ni Troy, kaya kailangan niyang hayaan na palitan ng pera ang tao. Ihihintay niya ang kinabukasan at kakainin ang mga itim na puso para mabayaran ang kanyang pagkawala. Narinig ni Kevin Nirgao na dodoblehin ang bayad. Agad na bumulong ang lahat, pagdodoblehin ito, hanggang kailan nila babayaran ang kanilang upa. Nakita nila si Troy na may isang hindi karaniwang relasyon kay Kevin, kaya gusto nilang hilingin sa kanya na magsalita para sa kanila. Inakala ni Kevin Nirgao na hawak niya ang tagumpay sa kanyang kamay, kaya ngumiti siya kay Kevin, "Boss, tingnan kung paano ka. Magaling ba ako?" Bobo na parang baka, ngunit gustong magpanggap, galit na sinampal ni Kevin ang kanyang mukha. Ang pagdodoblehin ang pera ay makakasama sa kanya. Si Troy ay isang dakilang tagapagbigay ng kanyang kabutihan. Nangahas siyang makagulo sa kanya, hindi na magiging existing ang Nirgao Gang. Pagkatapos tapusin ang pagpapakawala ng kanyang galit, tumungo si Kevin upang humingi ng paumanhin sa mga tao dahil hindi mahigpit ang kanyang pamamahala, kaya naging sanhi ito ng problema sa lahat. Bilang pagpapahayag ng kanyang paghingi ng tawad, si Kevin, ako, ay nagpapahayag na hindi sisingilin ang Meteor Street sa stall fee sa hinaharap. Ano? Hindi na mangumolekta. Napakaganda. Sa wakas, mapapanatili ko ang perang ito para magpakasal. Napakasaya ng lahat, ngunit naintindihan din nila na ginawa ito ni Kevin dahil kay Troy. Muli, sinabi nila na bago nila maliitin siya noon. Ngayon, si Troy ang una, si Troy ang pangalawa, walang sinuman ang una. Nakita ni Alia na napakahusay ng kanyang kapatid at labis siyang ipinagmalaki. Hindi siya gumastos ng maraming trabaho sa pagbebenta ng mga barbecue skewer para magbayad para sa kanyang matrikula. Tapos na si Kevin, bumabalik na humihingi ng patawad kay Troy. Boss Troy, nakita mo ba kung gaano ako kahusay? Medyo, sagot ni Troy. Pagkatapos ay sumama siya kay Alia pauwi. Hindi nakakalimutang sabihin sa kanya na dalhin siya sa liwanag ang Hell Arena sa katapusan ng linggo. Magalang na yumuko si Kevin sa kanyang puso, nagtitiwala sa kanyang sarili na nakuha na niya ang kanyang pagkilala. Nang gabing iyon, sa tahanan ni Qin, tinatanong ni Qin Zeng, ama ni Qin Mei, ang kanyang anak tungkol sa aralin sa kakaibang hayop mayong araw, nag-aalala na baka natakot siya. Nagpanggap si Qin Mei na ayos lang, sinasabi na syempre hindi. Sobra siyang tinantya ng ama, hindi gaanong nakakatakot ang mga mababang uri ng kakaibang hayop kaysa sa dinala niya para panoorin sa liwanag ang Hell Arena, kaya walang dapat ikatakot. Ikinalugod ito ni Qin Zeng, pinupuri ang kanyang anak. Nakita niya na nakatakda na ang relo sa gabing iyon, kaya sinabi ni Qin Mei na alis na siya para magpatuloy sa pag-aaral sa Pharmaceutical Guild. Pagkatapos niyang umalis, binago ni Qin Zeng ang kanyang mukha na tinawag si Qin Yi sa kanyang tabi. Tungkol sa dahilan kung bakit napalaya ang hyena, ayon sa kanyang pagsisiyasat, may isang nag-iniksyon ng berserk drug sa katawan nito. Berserk drug?
Sinong nangahas na gumawa nito? Ang mukha ni Qin Zheng ay puno ng madilim na ki. Gayunpaman, nagsisiyasat pa rin si Qin Yi. Bukod dito, sinadya ng lihim na kamay na mag-iwan ng mga bakas, tila gusto nilang magpadala ng banta sa kanya. Galit na ipinukpok ni Qin Zheng ang kanyang kamay sa mesa. Sino ang nangahas na magpadala ng banta sa kanya nang may pagyayabang? Nag-utos si Qin Zheng na imbestigahan ang pinagmulan. Kahit sino, kung nangahas silang hawakan ang kanyang pinakamamahal na anak, kailangan nilang magbayad. Tinalima ni Qin Yi ang utos at umalis tulad ng isang imahe. Muling nahulog sa pag-isip si Qin Zheng. Inisip niya ang berserk na gamot at iniisip ang liwanag ang Hell Arena kinabukasan sa liwanag. Ang Hell Arena, isang labanan sa pagitan ng isang martial artist at ng isa sungay na impyerno teacher, ay nangyayari sa ilalim ng anyo ng pagsusugal. Hindi inaasahan ni Troy na magiging siksikan ang lugar na ito. Sinabi ni Kevin na araw ng katapusan ng linggo, kaya maraming tao ang pumupunta, ngunit ang mga dumating dito ay hindi karaniwan. 300 taon na ang nakalipas, ang mga kakaibang hayop ay ang mortal na kaaway ng sangkatauhan, sa punto na tumama sila ng hindi nagsasabi. Ngayon, nakikita sila ng lahat bilang kasiyasyang libangan. Hindi alam ni Troy kung ito ay progreso o pagbagsak. Agad na sumugod ang isa sungay na impyerno tiger. Ang mga kuko nito ay nagpabasag ng kalasag ng mandirigma, at siya ay lumipad, tumama sa dingding, at natulog sa 1,000 taong tulog. Nabigo si Kevin na tumaya ng 100 milyong barya na hindi mura. Curious si Troy at tinanong siya kung mayroong anumang limitasyon sa mga lumalahok, ngunit walang ganoong bagay. Hanggat may gustong sumali, pumunta sila sa arena. Napakaganda. Susubukan ko doon. Kung matatalo ko ang isa sungay na impyerno tiger, siguradong tataas ng husto ang ki, wika ni Troy kay Kevin, pusta ka ng 1-0, 0-0-0. Bago siya makapusta, tumalo na siya roon. Damn, boss, huwag. Ikaw ay isang mahalagang parmasyutiko, paano ka makikipaglaban sa mga kakaibang hayop na yon? Sa sandaling iyon, sa e-room, tumaya din si Qin Mei at sinubukan ang kanyang swerte para sa 1,000 barya sa pagkakataong ito. Bagamat mayaman siya, ang pakiramdam ng kawalan ng swerte ay hindi komportable. Umuupo si Qin Zheng sa likod, inaaliw ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 100 gintong barya para maglaro ng malaya. Salamat, Ama, masayang tinanggap ni Qin Mei ang pera. Sa simula, gusto ni Qin Zheng na alamin ang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na sasama siya, kaya kinailangan niyang ipagpaliban ang kanyang schedule sa susunod na pagkakataon. Ang kanyang anak ang pinakamahalaga. Bigla, nagtanong siya tungkol kay Troy, napansin na siya ay sumasama sa kanya kamakailan, kaya naging curious siya. Kinabahan si Qin Mei. Sinabi na nakatulong sa kanya noon, kaya nakikipaglaro siya sa kanya, haha, tumulong ang mga tao kaya syempre, kailangan kong magpasalamat, hindi sinasabi sa ama ang totoong dahilan. Ngunit narinig ko na si Troy ay may 1-0 lamang. Tiyak na napakahirap maging isang martial artist. Pinili ni Qin Zheng ang kanyang mga salita. Dahil nagdadalaga pa ang kanyang anak, kung mas ipinagbabawal niya ito, mas gagawin niya ito, kaya kailangan niyang baguhin ang kanyang paraan ng pananalita upang madaling malutas ang problema. Si Qin Zheng ay isang ama na may mabuting pag-isip. Sinabi ni Qin Zheng na ang kanilang pamilya ay may pabrika sa timog ng lungsod at gusto nilang pumunta si Troy roon bilang tagapamahala na tinitiyak ang ginhawa para sa buhay. Sa mundong ito, ang malalaking isda ay kumakain ng maliliit na isda. Kung hindi ka isang martial artist, hindi mo magagawa ang anumang bagay sa iyong buong buhay. Dahil dito, ang ilang mga tao ay maaari lamang maging mga alaala. Marahang hinaplos ni Qin Zheng ang ulo ng kanyang anak. Gusto ko lang ang pinakamainam para sa'yo. Sa sandaling ito, ang madla ay naging abala dahil ang isa sungay na impyerno teacher ay natalo, sa ilalim pa rin ng isang estudyante. Dagdag pa, siya ay isang baguhan lamang sa arena, napakahirap itong paniwalaan. Salamat sa pagpatay sa isa sungay na impyerno teacher, nakakuha si Troy ng ki. Mas masarap ito kaysa sa inaasahan niya. Sa wakas, magagawa na niya ang maging isang martial artist pagkatapos magkaroon ng higit sa 100 ki. Nakita ni Qin Mei si Troy at masayang ipinunto kay Qin Zheng. Nagulat si Qin Zheng nang malaman niyang pinabagsak niya ang isa sungay na impyerno teacher. Ang isa sungay na impyerno teacher ay isang kakaibang hayop sa antas ng sundalo. Napabagsak siya ni Troy na nagpapatunay na mayroon siyang lakas ng isang martial artist.
Nakita rin ni Kinzeng ang kalahati na tama at kalahati na mali, ngunit gusto pa rin niyang mapanatili ang kanyang paninindigan na nagsasabi, ang isa sungay na impyerno tiger ay isa lamang kakaibang hayop sa antas ng sundalo, isang bituin, at nakaranas ng maraming laban, kaya tiyak na wala na itong sapat na lakas, kaya siya ay natalo sa kanya. Hindi sumang-ayon si Kinmei nang marinig ang kanyang ama na itinatanggi ang kanyang talento. Nakita ni Kinzeng na si Troy ay mayroon lamang isa 0 dati. Paano niya biglang matalo ang isang 1-star na kakaibang hayop sa antas ng sundalo ng ganoon kadali? Dahil dito, ang kanyang tagumpay ay tiyak na may pandaraya. Sa buhay, hindi ka maaaring magtiwala sa sinuman. Bagamat ganoon, naramdaman pa rin ni Kinmei na si Troy ay napakahusay. Tama, kapag ang mga anak na babae ay umibig, kahit na gaano kaliwanag ang kanilang mga mata, bulag pa rin sila. Sa ilalim ng arena, ang paghampas ni Troy ay hindi pa rin kasiya siya. Walang mas nakakatakot na kakaibang hayop para makapag-ehersisyo ang kanyang mga buto. Sa A-room, isang matandang lalaki na may huling yugto ng labis na timbang ay kumakain ng karne ng baka. Bumulong ang isang sekretarya sa kanyang tainga, "Ginoo, ayon sa arena, may bagong dating na nagpabagsak sa isa sungay na impyerno tiger at gustong magpatuloy sa pakikipagkumpetensya. Naniniwala ang iyong nasasakupan na malamang na siya ay pumunta dito para itago ang kanyang kapangyarihan." Pinunasan ang kanyang bibig at pagkatapos ay nagtanong, paano nagawa ang taong pumasok sa arena na gumawa ng problema. Pinunit ng kakaibang hayop ang kanyang daan-daang piraso. Ang kanyang libingan ay nababalutan na ng damo, iniiling-iling ng matanda ang kanyang baso ng alak at iniutos sa kanya na magmadali at ayusin ito. Matagal na siyang hindi nakakaamoy ng bango ng sariwang dugo. Responsibilidad ni Kevin na maging isang diehard fan. "Boss, ikaw ay nasa tuktok. Sa ilang mga suntok, sinundo mo ang impyerno doon. Ikaw talaga ang boss ko. Ibigay mo rito," malamig na sinabi ni Troy na nagdulot sa kanya na hindi maintindihan. Sinabi ni Troy kanina kay Kevin na magpusta ng isa 0-0-0-0 para sa kanya. Nagulantang si Kevin at sumigaw, "Oh, patay na ako. Abot kamay pa lang ako sa iyo, kaya kinalimutan kong tumaya." Marahang pinasabog ni Troy ang kanyang mga daliri. Hindi mahirap ang panununtok, ngunit hindi siya makakakuha ng pera. Maaaring iwan na niya ang kasamahang ito. Mabilis na tumakbo si Kevin para tumaya ng 20,000 para sa kanya. Kung gaano siya kalakas, tiyak na mananalo pa rin siya. Pinahiran niya ang malamig na pawis. Ang kanyang aura ay napakakatakot, isang sulyap lang ang nagpagusto sa kanya na magsuot ng lampin. Sa sandaling iyon, isang 2-star na kakaibang hayop sa antas ng sundalo, ang buntot Dragon Cat, ay ipinadala para labanan si Kinzeng na hindi inaasahan na mangahas siyang makipagkumpetensya sa kanya, na gustong bumisita sa mga ninuno ng maaga. Sa kabaligtaran, labis na naniniwala si Kinmei kay Troy. Sino ang nagpapahintulot sa kanya na maging idolo niya? Sa ilalim ng arena, hinawakan ni Troy ang buntot ng buntot Dragon Cat, pinabagsak ito. Kasindali ng pagkain ng porridge. Bumalik si Kinmei na nagmamayabang kay Kinzeng, "Ama, nanalo si Troy." Muli, nagdahilan si Kinzeng na ikinulong ang buntot Dragon Cat sa loob ng mahabang panahon, kaya bumaba ang kanyang kapasidad sa paglaban, ngunit hindi niya tinanggap na maging kanyang manugang. Ang susunod na tagpo ay isang 3 sungay na baka. Hindi naiintindihan ni Kinzeng kung ano ang sinusubukan niyang ipakita. Ang 3-eyed Hellbull ay isang 3-star na kakaibang hayop sa antas ng sundalo. Ang lakas ng atake nito ay kayang liparin ang isang armored warrior. Nilakasan ni Kinmei ang kanyang ama. Kanina, inakala rin niyang malapit ng sumuko si Troy, ngunit ano ang resulta? Tiyak na hindi nakita ng 4 niyang mata ang 2 beses, ngunit tila kailangan na niyang magpakonsulta para sa mga bagong salamin dahil muling naagaw ni Troy ang 3-eyed Hellbull ng madali. Sa isa na suntok, lumipad ang 3 mata sa kalayuan. "Nakikipagbiruan ka sa akin." Hindi na mapanatili ni Kinzeng ang kanyang pagpipigil. Ang 2 ama at anak ay may magkaibang ugali. Hindi napigilan ni Kinmei na humalakhak. "Ama, may gusto ka pa bang sabihin?" Hindi alam ni Kinzeng kung ano ang sasabihin. Sa kabutihang palad, mayroong isang bagay na nagpalaya sa kanya. Iyon ay ang 6-star na kakaibang hayop sa antas ng sundalo, ang Iron-armed gorilla, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ipinadala ng arena ang malakas na kakaibang hayop na iyon sa arena. Sa pagkakataong ito, kinailangan humingi ng tulong si Kinmei sa kanyang ama.
Bagamat siya ay isang taong gulang ng martial artist, hindi siya nangahas magsakripisyo nang nakatayo sa harap ng 6-star na kakaibang hayop sa antas ng sundalo, hindi pa rin si Troy papasok sa propesyon. Nag-aalangan si Qin Zheng at pagkatapos ay sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, nailigtas ni Troy ang buhay ng kanyang anak, hindi siya kasing walang silbi gaya ng sinabi. Maaaring mayroon pa siyang likas na talento. Maaari niya itong mapanalunan muna. Agad na pinasabi ni Qin Zheng sa tagapamahala na huwag payagan ang laban dahil ang taong nasa arena ay junior niya. Sa oras na yon, nag-ulat ang sekretarya kay Deo na si Qin Zheng na gustong pigilan ang laban, tila hindi niya gusto si Qin Zheng. Nangahas pa rin siyang magbigay ng mga utos sa kanyang arena. Tila hindi pa sapat ang hyena na nasawi noon para magbigay ng babala. Sa 13 floor ng beast na piitan, ilabas ang kakaibang hayop, ang Green Travel Frog. Siyempre tinanggihan ni Qin Zheng ang kahilingan ni Theo. Ginawa ng sekretarya ang dahilan na ang mga panuntunan ng arena ay hindi pinapayagan ang pagkaantala ng laban at mayroong maraming mga manonood. Kung malalaman nila ito, hindi ito magiging maganda. Bumuntong hininga si Qin Zheng. Sinubukan niya, ngunit hindi ito gumana. Ngayon ay maaasa lamang siya kay Troy. Bukod pa rito, gusto rin ni Deo na ipaabot ang mga salita kay Qin Zheng. Kung hindi siya sumasang-ayon sa kahilingan ng second in command, hindi lamang ito isang berserk na hyena sa hinaharap. Narinig ito ni Qin Zheng na parang kulog sa kanyang ulo. Tulad ng inaasahan, ang nangyari sa paaralan ay gawa ng matabang pangalang iyon. Ang second in command ng liwanag ang Hell Arena na ito si Edward mula ngayon ang magiging mortal na kaaway niya. Nakita ni Qin Mei na hindi maganda ang kanyang kulay kaya nag-aalala si at nagtanong. Sinabi ni Qin Zheng na medyo pagod siya kaya gusto niyang umuwi pagkatapos ng laban. Iniisip sa kanyang puso na pagbalik niya, agad niyang palalakasin ang proteksyon para sa kanya at hindi hahayaan ang kanyang anak na mapunta sa panganib muli. Sa sandaling iyon, nagpupusta si Kevin para kay Troy. Sa pagkakataong ito, ubos kaya ang lahat, tumatayan ng 1-0, 0-0-0 gintong barya hanggang sa punto na kinailangan siyang pigilan ng mga tao sa paligid. Kapatid, huwag masyadong maging excited. Ang labis na pusta ay kakainin ka, hindi ka makakakain. Kailangang malaman ng isang tao kung kailan sila tataas at bababa. Ngayon, ang pusta ni Troy ay isa paghahati 100. Magagawa mong kumain ng kabuuan at umiyak. Nakita ang pagpusta ni Kevin para kay Troy, kinukutya ng mga tao sa paligid kung may problema sa kanyang utak. Makita nila na sa lalong madaling panahon o huli, matatalo ang batang iyon, lalo na ang Iron-armed gorilla ay may gamit na bakal. Hindi lamang iyon, ang lakas nito ay napakalaking kaya maaaring sila ay makipag-ugnayan kay Troy tulad ng isang mandirigma. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng ilang mga pasa si Troy. Harapin ang Iron-armed gorilla nang hindi naglalaro, medyo mahirap kainin. Matapos maging isang tunay na martial artist, hindi pa rin niya nagagamit ang kasanayan. Ngayon, subukan niya kasama ang Iron-armed gorilla upang makita kung bumaba ang talento sa loob ng ilang daang taon. Gamit ang kanyang kamay, kinuha ni Troy ang isang espada mula sa malayo. Nakita ng mga manonood na alam niyang gumamit ng armas, ngunit parang huli na. Kung makapanalo sila sa ilang laban, kailangan nilang kusang loob na umatras. Kung pinagalit nila ang arena, ang resulta ay kakilakilabot. Sinabi ni Qin Zheng kay Qin An na dapat na silang umuwi. Siguradong matatalo siya. Kung swertehin siya, mapapanatili niya ang kanyang buhay, ngunit sa hinaharap, maaari lamang siyang humiga. Ayaw sumuko ni Qin An, gustong bumaba para iligtas ang buhay ni Troy. Agad na pinigilan siya ni Qin Zheng. Pinalaki niya siya ng 18 taon, ngunit nakalimutan na niyang turuan siya na hindi magsakripisyo ng kanyang buhay para sa isang lalaki. Sa ibaba, tumalo ng Iron-armed gorilla, napakalaki na tinatakpan nito ang araw. Sumigaw ang karamihan, patayin siya. Natense si Kevin na parang nagtitibi. Napusta na niya ang lahat kay Troy. Kung matatalo siya, kakainin nilang lahat ang labi sa mga araw. Umiyak sa sakit si Qin An. Agad na tinakpan ni Qin Zheng ang mga mata ng kanyang anak upang hindi niya makita ang masakit na eksena. Isa talaga siyang may pag-iisip na ama. Hindi hinayaan na makita ng kanyang anak ang madugong eksena. Agad itong pinaghiwa ng Iron-armed gorilla ng lightning cutter ni Troy. Sabay-sabay na kiniskis ng arena ang kanilang mga mata, gamit ang isang gupit ang tumalo sa kanila. Anong kalokohan ang nangyayari ngayon?
Inay, gusto kong pakasalan siya. Ito ang pinakamaraming sinasabi ng mga babae sa eksena. Isang hiwa lang. Paano ito nangyari? Ama. Gulat na tinanggal ni Kian ang kamay ng kanyang ama, natuwa nang makita si Troy na buo pa rin ang mga braso at binti, ngunit bakit nahulog ang iron-armed gorilla? May tumulong ba sa kanya? Walang tumulong. Ibagsak ni Troy ang iron-armed gorilla. Bagamat ayaw niya, kailangan pa ring tanggapin ni Qin Zheng ang katotohanan. Nakakuha ng mahigit 100 ki si Troy mula sa iron-armed gorilla, pinataas ang kanyang kabuang bilang sa 233. Anong magandang karanasan? Boss, malaki ang iyong swerte sa pagkakataong ito, 10 milyong barya. Kasama ng kanyang mga tauhan, itinapon ni Kevin ang pera sa kadalakan na naging dahilan upang hindi siya mangahas na tanggapin. Nasa pasilyo ang arena. Pinupuntahan na ni Kevin ang kanyang premyo. Nagpanggap siyang walang muwang at nagtanong sa kanya kung ano ang sinasabi ng mga tao. Ikaw lang ang nanalo, ha? Nakakahiya. Hindi dahil hindi sila nagtitiwala sa Boss Troy. Tumawa ang lahat ng may pagtataka na naging dahilan upang hindi mangahas na lumapit si Troy. Sa pagkakataong ito, nakakuha sila ng maraming pera para mapabuti ang buhay ni Alia at hindi niya kailangang magtrabaho ng husto. Sa sandaling ito, tumakbo si Kian at hinaplos ang kanyang buhok, ipinapakita ang kanyang pinakamagandang pagpapakita. Kanina nakita kitang nakikipaglaban sa itaas, Troy. Talagang mahusay ka. Oh, ganoon ba? Salamat, magalang na sagot ni Troy. Tumigil si Kian sa pagsasalita na naging sanhi upang hindi niya maintindihan kung bakit hindi na siya nagsasalita. Iyon ay dahil nahihiya ang babae. Nakatayo si Qin Zheng mula sa